dito kasi mabuhay din. Pero syempre po kasi kami, tulad ko na nag-iisa lang ako, mahirap pagganap ng trabaho. Sa impormasyong nakuha ng ilang food vendors sa Carriedo, meron daw planong ilipat sila ng gusto. Pero habang wala pang konkreto, kanya-kanyang pahinga muna raw sila o kaya gawing work from home ang galawan ng pagtitinda. Sana kaming mga food vendor, bigyan kami ng magandang lugar. Nasama-sama kami, lalo na dito sa Quiapo, na dinadayo na talaga ngayon ng mga tao. Lalo na yung food tripan siguro, iba. Ito Carriedo po is, understand naman po namin na non-negotiable. Pero umaasa po kami na tutulungan po kami, nahingi po kami ng lugar kung saan dyan po kami pwedeng ilagay para makapaghanap po. Ayon naman sa isa sa mga barangay sa paligid ng Quiapo, susunod lang sila sa magiging utos para sa pagsasaayos sa lugar. Lalo ngayong nagpalit na ang pamunuan sa Maynila. Patuloy kami nag-aayos. Actually kahapon, naglinis and everything. Tapos today, we are inventorying yung mga drainages na para ipaschedule na for seasoning and declogging para din bago kabalik, malinis natin yung mga. Wala rin problema ang paglilinis sa sistema sa pamumuhay o kalakaran sa Maynila. Pero anila, sana raw ay may konkretong plano ang lokal na pamahalaan para sa kanilang may gusto lang makapaghanap buhay. Mobile journalist Merriman Reyes po, hatid ang mukha ng balita. The Prime Water Company of the Philippines' richest man may face legal action from the Marcos Jr. administration as its customers continue to complain about poor service. The company says it's open to any guidance from the government. Alvin El Chico reports. Consumer Arche Dique continues to store clean water in case Prime Water supply is suddenly cut in their area in San Jose del Monte, Bulacan. He says nothing changed despite Malacanang's order to probe the numerous complaints over Prime Water service. According to Archie, the supply is unreliable and the water has a foul odor. Di mo rin magagamit yung tubig. Kasi yun nga, medyo may amoy, parang gano'n. Sabi natin madumi na gano'n kasi di mo rin magagamit talaga. May amoy eh. Yun nga po, medyo may amoy na parang amoy kagagat. Ganun pa rin po biglang nawawala ang tubig. Ang problema po kasi, madalas walang announcement. Yung singil po, yun nga po, ang nirereklamo namin, medyo mataas. Tapos, pag nakakalimutan mo, after 1 month, may charges na agad parang something like 10%. The former city mayor says he's now in favor of rescinding the joint venture between the Water District and Prime Water. Okay sa akin na i-terminate at kung merong ibang player na mag-take over ay mas okay sa amin para mas mabigyan pa ng pansin at baka mas mapaganda pa yung services ng tubig dito. On DZMM Wednesday morning, a resident of Tanza, Cavite claims that the situation has even worsened while government is probing the issue. Mas worse kumpara last year. Kasi ngayon as in talagang walang-wala nang tumutulo talaga. Madaling araw siya nagkakaroon pero hindi naman totally nagdire-diretso na madaling araw. Malacanang vows to act swiftly on the matter. The Office of the President is now reviewing the recommendations of the Local Water Utilities Administration. Ito po'y aaralin at asahan niyo po na mabilisan pong aaralin ito para sa mga consumers po ng Prime Water. Definitely gagawa po tayo ng legal na aksyon. Aksyon na naaayon sa batas at walang masasagasaan pero dapat para sa taong bayan. In a statement, Prime Water says it respects the process initiated by LUA as the company cooperates with various government agencies. According to Prime Water, it will continue to encourage stakeholders as well as comply with its obligations under the joint venture agreement. The company says it is open to any guidance or recommendation that Malacanang will order as a result of the investigation. But Prime Water did not address the specific concerns put forth by consumers in different areas covered by their joint venture with water districts. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Government na lab. Iski ko na lab. Lab, naminaw ka? Patay mali na ka sa kasunod.
parking.